Hi guys! For today's vlog, sasama ko kayo sa orientation and video shoot ng KMME program dahil napili nga dito sila Estella. At nakita ko nga itong OTOP Hub dito sa office ng DTI. Pag nagpapaano po dito ng product, dito na kay SMB. Okay, graduate. Dapat po sabi ko na. Tapos automatic po na inaano po dito. So guys, dito sa DTI office, Batangas branch, ay merong OTOP Hub na kung saan dito yung marketplace ng mga products na graduate ng program ng DTI. Dito natin makikita yung mga products ng iba't ibang mga businesses na nakagraduate ng program ng DTI. It serves as a shop or a platform for them to sell their products. So, nag-start na nga yung orientation namin and kasama ko dyan yung other 9 micro businesses from Batangas na napili ng DTI Batangas para tulungan at isali dito sa program. Good morning po. So, ako po si Stella. Siguro po ako po ang pinakabata dito sa atin. Ako po ay 26 years old. Ang business ko po ay scented products. Kita po namin is kaya po nag-thrive yung business nila dahil naging problem solver po sila. Na lahat po may nakitang problem, tapos sinolve yung problem. And mostly po dun sa mga problem nila, from their personal experience po. Parang sila muna yung nagka-problema sa sarili nila, tapos sinolve nila, tapos kung sino yung mga market na may the same problem, dun nila in-offer yung kanilang na-discover na problem. Semery Tagapan po, owner of the Up and Job Food Products po. Saan po kasi namin ay ang Pilipinas ay magaling po ang mga Pilipino na mag-produce at isa po kami doon kasi gusto po namin na may produce yung mga low sugar po, yun po, non-poison product kasi more preservative po ang ano po ngayon ng product. So, after ng introducing ourselves and our businesses, we have our lunch na and we prepared for our video shoot. Hi, I'm Stella Maurice Makasan. I'm the owner of La Stella Fragrances and I make, sell, and promote scented products. And as of now, we are offering scented candles to the market. Regarding my KMME expectation, I really expect that I will gain knowledge and experience that will help me level up and upscale my business. Isa pa, short ba? Maganda mo, may response. Nagbabago So yun guys, and after nga nun is meron akong nakakwentuhan na kasamahan ko rin dito sa KMME program. Medyo mahaba nga lang to pero may matututunan naman kayo. Si ma'am sa KMME program ng DTI. And ngayon, nagkikwentuhan kami tungkol sa kung paano siya nag-start. Kasi mas nauna sa akin si ma'am. Ilang years na po kayo nag-start ako 2020. Parang hobby-hobby lang. Tapos, naisip ko, gawin ko na siyang full-time business. Siguro mga around 2022, nagseryoso na ako. Bago kayo nag-full-time, na may work na kayo or nag-resign muna kayo? So, nag-graduate ako 2013. 2013, nag-work na agad ako nun sa abroad sa Singapore. Tapos, 2013 yun. Nagka-pandemic 2020. Nag-resign na ako. I mean, hindi ako nag-resign kasi wala na talaga akong trabaho sa Singapore nun. Kasi nag-close na yung, di ba, pag-pandemic, hindi pwede travel. So, wala na akong work doon. Kasi yung work ko na sa hotel. So, walang pumapasok na guest. Kailangan nila maglabas ng tao. So, yun. After nun, naisip ko, kailangan ko ng something to do. Kasi syempre, pandemic, bawal ko lumabas ng bahay. Kailangan ko ng hobby. Para hindi ako mainip. Kasi naka-quarantine ako for how many weeks din. Naisip ko, maghanap ako sa YouTube ng pwede kong gawin or hobby na gagawin ko. Na tama pa ko dun sa macro. Pag sa YouTube ko lang siya nakita. Tapos nag-hobby-hobby lang ako habang naka-quarantine ako sa hotel. So yun, nag-start ako doon. After ng work ko sa Singapore. Parang hobby-hobby lang. Pag wala lang ginagawa. Tapos ngayon, nasa-sustain na siya ng business niya. Yeah, nasa-sustain na. Nakita ko kay ma'am,
isang crisis, kunyari nawalan ka ng work, nagbunga ng mas magandang opportunity. Oo, parang nag-open yung eyes ko na parang makita yung ibang perspective ba ng buhay na hindi lang puro sa work. Parang kailangan ko din i-search yung kung ano ba yung passionate about. Kung saan ako passionate, kung ano yung gusto kong gawin. Nag-i-enjoy ako sa makrami talaga. Anong advantage ng pag business owner ka? Ikaw muna, ma'am. Binalik yung interview. Sa akin, ang advantage pag business owner ka, number one na nakita ko is nalalabas mo talaga yung potential mo kasi nga hindi ka tumitigil ng pag-iisip at hindi ka tumitigil ng pag-aaral kasi kung ano yung yung success ng business mo nakadepend sa value mo, sa kung ano sa skills, sa knowledge, sa talent, at saka madami kang na-accomplish kasi gigi kang problem solver. Dahil may goal ka dun sa business, may mga challenges na dumadating, tapos gusto mong ma-achieve yung goals mo, gumagawa ka ng paraan. So, una talaga, nag-i-improve yung pagkatao. Oo, tumataas yung value mo kasi artist ka na eh. Kailangan mataas din Nagiging creative. Creative ka pa din. Tapos, i-improve yung character. Kasi, saka dapat confident ka kasi business owner ka na. Kailangan mo dalhin yung brand mo. yes, confidence, yan, patience. Yun talaga. Patience. So, una muna talagang benefit ng sa starting a business. Mas nakikilala mo yung sarili mo. Self-development. Tapos, parang nagkakaroon ng sense of purpose yung Oo. Kasi yung everyday gumigising ka. Tsaka, hindi ka na lang gumigising para sa sweldo, hindi gumigising ka dahil may ginagawa ka na pinapakinabangan. Tsaka, nakaka-fulfill kasi pag yung product mo, napakinabangan na enjoy ng iba. Oo, yung nagigising ka, may text mo, super ganda. Kasi gawa yun ng kamay mo mismo. So, parang nagkakaroon ka ng sense of purpose. Kasi isang compliment ng isang customer, parang ilang araw mo na siyang naglilinger sa'yo. Plug ko lang po pala yung business ko. Ang business name is Trendsetter sa Facebook. Pero ang registered name niya, trade name niya sa DTI ay Boho Macrame Woven Products. Ayan, natapos na din ang Stella Talks and may pa-free copy drip pa nga yung isa nating kasamahan dito. So, that's it for today's vlog. Kung nakaabot kayo dito hanggang sa dulo, thank you so much guys for watching.